deal on June 10 and August 24 to September 8, 2024 during the 16-day siege of KOJC compounds. These events are shocking to the Filipino psyche because such actions are uncharacteristic of our culture. This lack of compassion, respect, honor, and dignity displayed by our law enforcers is profoundly un-Filipino. As a former president, Tatay Digong pursued criminals to protect the Filipino people. Under his leadership, we experienced relative peace and order. The economy thrived, citizens felt secure, and law-abiding Filipinos like us were happy and grateful. Illegal drugs were curtailed. Criminals and drug addicts lived in fear, and we could walk freely at any time of day or night. It is utterly un-Filipino to treat him with disrespect and strip him and his family of their dignity. For God's sake, he was the former president, and his daughter, the current vice president, is also being treated poorly. Unlawfulness and illegality seem to dominate today's landscape. I am praying for divine intervention to protect us not only from criminals but also from those in power who should be using their authority to safeguard the Filipino people instead of oppressing and persecuting them. Let us all pray for peace, love, and compassion to reign in our beautiful land once more, a land where law-abiding and God-fearing citizens feel safe and protected by the authorities we elected in the office. We must pray for unity among our divided people and work to eradicate hate, jealousy, greed for money, and greed for power, the roots of all evil. May the fear and love of God reign supreme in the hearts of our nation's leaders. God Almighty will save the Philippines. To God be the glory, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, by Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga kababayan, may isa po pong mensahe ang ating pinakamamahal na pastor. Ito po, Tagalog version naman po. Sabi ko nga po, napakalapit po at matalik na kaibigan ni Pastor. Kaya po parang, sabi nga niya, parang namatayan ang feeling niya. Parang may vacuum. Kaya tayo po lahat, we feel the same way, we empathize po. So ito po ang mensahe ni Pastor. And it reads, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Lahat po ng ating pagkakaisa ngayon sa prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio ay para sa ating minamahal na bansa at sa ating former President Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa Hague, Netherlands upang siya ay litisin sa mga sinasabing akusasyon o kasalanang kanyang ginawa. Para sa ating mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, ang lahat po ng ginawa ng ating mahal na Pangulo ay para sa kapakanan ng bansang Pilipinas upang tayo ay mamuhay na matiwasay, masagana, mapayapa, at puno ng katahimikan ang ating buhay na walang ikinatatakot na masama. Sapagkat siya ang umako ng responsibilidad ng ating bansa na tayo ay kanyang bigyang proteksyon sa lahat ng mga masasamang elemento, masasamang tao, masasamang bisyo
tulad ng droga at basta sa mga epekto ng bisyong ito na nagdudulot ng krimen. Tayo ay nagpapasalamat sa paglilingkod ng ating butihing mayor na naging presidente, na naging kaibigan po ni Pastor Kibuloy sa matagal ng panahon. Mga 28 taon na rin silang magkaibigan. Noong prosecutor siya, vice mayor, hanggang naging mayor, congressman, at naging presidente ng ating bansang Pilipinas na nagmula sa Davao City. Kilala po ni Pastor ang ating butihing former president and former mayor ng Davao City. Isang taong tunay na nagtatrabaho para sa gobyerno. Talagang tinotohanan niya. Hindi siya nakatikim ng magandang ayos ng buhay dahil siya ay matapat sa kanyang sinumpaang tungkulin na hindi siya magnanakaw sa anumang pera ng gobyerno na ipinagkatiwala sa kanya. Walang naidagdag na anumang poste sa kanyang bahay sa Pangulong Duterte. At hindi siya kailanman nakasakay sa Mercedes-Benz. Hindi po nagmay-ari ng anumang marangyang sasakyan si Pangulong Duterte o marangyang buhay sa Manila man nung siya ay presidente o sa Davao City man nung siya ay mayor dito. Ganyan po dedikado at committed ang ating Pangulong Duterte at sa kanyang panunungkulan para sa ating bansa. Kaya tayong lahat ay napamahal sa kanya. Tama? Lalong-lalo na nung siya ay naging presidente upang pamahalaan ang buong bansa ng Pilipinas with 115 to 120 million Filipinos. At itinaya niya ang kanyang karangalan, ang kanyang buhay upang ang mga krimen dulot ng drugs, mga drug addict, mga drug pushers na naglilipana upang sirain ang future ng ating kabataan ay kanyang sinawata. Kanya itong hinanap at pinuksa para sa ating katahimikan, para sa ating kapayapaan, sa ating kasaganaan, at sa ating proteksyon. Ngayon, mga puso natin ay nagdadalamhati sapagkat tinraidor po siya ng ating bayan, ng mga namumuno at ng mga dapat pagkatiwalaan. Oo, nandito na nakaikot lang yun. Tawagan ko. Ang ICC ay hindi natin binoto. Ni isa sa kanila ay walang botong tinanggap sa atin. Sila po ay mga puti nasa Europa at wala silang katwiran na hatulan ang ating mahal na Pangulo. At kung bakit siya ay pinilit na dinala doon sa ibang bansa, sa Hague, Netherlands, upang litisin, it's beyond me sapagkat para sa akin, iyon ay illegal. Sapagkat ang pinaglilingkuran niya ay hindi naman ang mga puting ito. Ang pinaglilingkuran niya ay ang 120 million Filipinos at tayo ang tumoto sa kanya at sa atin siya dapat nalagot. Ngayon, ang focus po ng ating dalangin ngayon ay ang ating former president, our beloved President Rodrigo Roa Duterte, na tinangay. Ito ay isang kidnapping because he was taken away without proper procedure at labag sa kanyang kalooban. Hindi po dinaan sa mga pamamaraan ng rule of law ng ICC or ng ating bansang Pilipinas. So, it's akin to kidnapping or extraordinary rendition. Sige, salamat ha. Manalangin tayo na babaliktad ang mga desisyon ng ICC
Hindi naman natin to binoto upang hatulan ang ating Pangulong ibinoto. So ipanalangin po natin maabswelto lahat itong mga pinaggagawa nila. Technically po, talagang hindi po dapat na manatili doon na matagal si Pangulong Duterte. Kailangan iuwi na nila dito ang ating Pangulo. Manalangin po tayo! Kaya ang ating prayer for Tatay Digong is sige, salamat.